Pirmahan mo ito, Winnie. Huwag kang maging makasarili. Ito na lang ang tanging paraan para mabayaran mo ang lahat ng pagkain at tirahang ibinigay ko sa iyo mula noong mamatay ang mga iresponsable mong magulang. Ang boses ni Doña Remedios ay parang lason na dahan-dahang gumagapang sa hangin ng maruming kusina. Walang bahid ng awa, tanging lamig ng isang negosyanteng naniningil ng utang. Sa labas ng pinto, naririnig ang tawanan ng mga bisita, ang kalansing ng mga mamahaling kubyertos, at ang tugtog ng biolin para sa ikapitumpung kaarawan ng matanda. Ngunit dito sa loob, tanging ang singgasing ng mainit na kalan at ang mabigat na paghinga ni Winnie ang maririnig. Nakayuko ang dalaga, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hawak ang isang karayom. Kanina pa siya rito, maingat na itinatahi ang libu-libong maliliit na kristal sa isang mamahaling lace na gagamitin bilang table runner para sa piging. Ang dulo ng kanyang hintuturo ay puno na ng mga tusok, at ang bawat patak ng dugong lumalabas ay agad niyang pinapahid sa kanyang lumang palda para hindi madungisan ang puting tela. Wala siyang karapatang mapagod. Wala siyang karapatang masaktan. Dahil sa loob ng pamamahay na ito, siya ay hindi isang apo. Siya ay isang utang na kailangang bayaran habang buhay. Dahan-dahang iniangat ni Winnie ang kanyang paningin. Nanlalabo ang kanyang mga mata dahil sa pagod. Ngunit malinaw niyang nakita ang papel na inilapag ng kanyang lola sa ibabaw ng lamesang puno ng harina. Isang marriage contract. Lola, sino po ang lalaking ito? Hindi ko po siya kilala. Ang panginginig ng kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Si Wilfredo, isang hamak na kargador sa palengke, pero siya ang may hawak ng utang ng tatay mo. Gusto mo bang makulong ako? Gusto mo bang magmura ang pangalan ng mga Rosa dahil sa utang na iniwan ng magulang mo? Ang bawat salita ni Doña Remedios ay parang sampal na paulit-ulit na tumatama sa mukha ni Winnie. Isang pirma lang, Winnie. Isang pirma para sa pamilyang nagpalaki sa'yo. Sumikip ang dibdib ni Winnie. Parang may malaking bara sa kanyang lalamunan na hindi niya malunok. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Ngunit saan siya pupunta? Wala siyang ibang matatatakbuhan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila sumasabay sa malakas na halakhak ni Kem, ang kanyang pinsan, na nasa kabilang silid. Suot ang damit na dapat ay kay Winnie kung buhay pa ang kanyang mga magulang. Tinigil niya ang pagtatahi. Ang karayom ay nahulog sa sahig. Lumikha ng isang mahinang tunog na tanging siya lang ang nakarinig sa gitna ng ingay ng party. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang buong katawan, ang panlalamig ng kanyang mga paa sa sementadong sahig. Sa isang sandali, ang lahat ng kulay sa mundo ay tila naglaho, naging abo ang lahat. Kinuha niya ang ballpen. Ang bawat titik ng kanyang pangalan sa papel na yon ay parang mga sugat na lalong nagpapahina sa kanya. Nang matapos ang huling kurit ng kanyang lagda, naramdaman niya ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa na tuluyan ng pumanaw. Mabuting bata, ang nakakangiting sabi ni Doña Remedios, pero ang kanyang mga mata ay nanatiling mapanghusga. Agad niyang hinablot ang papel at tumalikod. Magligpit ka na riyan. Darating na ang asawa mo para sunduin ka. Huwag kang mag-iiwan ng kalat sa kusina ko. Hindi pa man nakakaalis ang kanyang lola, isang anino ang humarang sa pinto. Isang lalaking may madungis na suot, amoy pawis at lupa, at may mga matang tila may dalang bagyo. Si Wilfredo. Tumingin ito kay Winnie, hindi nang may pag-ibig, kundi nang may matinding puot na hindi niya maunawaan. Ngunit ang mas matinding dagok ay hindi ang lalaking nasa harap niya. Habang papaalis si Doña Remedios, narinig ni Winnie ang pabulong na pakikipag-usap nito kay Kem sa pasilyo. Ayan, Kem, wala na tayong sabit. Ngayong kasal na ang basurang yan sa isang pulubi. Lahat ng insurance money at ang lupa ng mga magulang niya ay sa pangalan mo na. Malinis na ang lahat.
Ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na sabay-sabay na bumaon sa likod ni Winnie. Ang sakripisyong akala niya ay para sa kaligtasan ng lola niya ay isa palang masamang balak para tuluyan siyang hubaran ng lahat. Ang kanyang dangal, ang kanyang kinabukasan, at ang huling alaala ng kanyang mga magulang, lahat ay ninakaw ng mismong taong tinatawag niyang pamilya. Tumayo si Winnie, ang kanyang mga tuhod ay parang gawa sa papel. Tumingin siya sa malawak na kusina, sa mga maruming pinggan, at sa tanging bag na naglalaman ng kanyang iilang lumang damit. Wala na siyang luha, tuyot na ang kanyang mga mata, ngunit ang apoy ng isang matinding katanungan ay nagsisimulang mag-alab sa kanyang isipan. Hanggang kailan kailangang mamatay ang isang tao para sa mga taong hindi naman siya itinuturing na buhay? Lumingon siya kay Wilfredo, ang lalaking kumuha sa kanyang kalayaan, kapalit ng utang, ang kanyang bagong bilanggo. Sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan, malalaki at mabibigat, tila nakikiramay sa isang pusong katatapos lang durugin. Tayo na! Ang malamig na utos ni Wilfredo. Lumakad si Winnie palabas ng Dinturosa hindi bilang isang apo, kundi bilang isang babaeng itinapon sa putikan. Ngunit habang nararamdaman niya ang lamig ng ulan sa kanyang balat, isang bagay ang nananatiling mainit sa kanyang kalooban. Ang katotohanang wala na siyang utang na loob na kailangang bayaran. Ang bawat hakbang ni Winnie sa maputik na daan patungo sa dulo ng bayan ay tila paglubog ng kanyang huling pag-asa. Hindi siya tinitingnan ni Wilfredo habang naglalakad ito ng mabilis sa unahan, bitbit ang kanyang iisang bag na parang wala itong bigat. Ang tanging naririnig sa katahimikan ng gabi ay ang pag-agos ng tubig sa kanal at ang mabigat na paghinga ng dalaga na pilit humahabol sa bilis ng asawa. Nang tumigil si Wilfredo sa harap ng isang maliit na dampa na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at kinakalawang na yero, tila huminturi ng tibok ng puso ni Winnie. Ang amoy ng basang lupa at nagnanaknak na basura ay sumalubong sa kanya. Walang ilaw ang paligid, kundi ang aandap-andap na liwanag mula sa isang poste sa malayo. Dito tayo titira, ang maikli at malamig na pahayag ni Wilfredo bago binuksan ang pinto na lumikha ng isang mahabang tunog ng pagkiskis ng kahoy. Sa loob, ang sahig ay gawa lamang sa semento na puno ng bitak, isang lumang papag, isang tumba-tumbang lamesa, at isang lutuang uling ang tanging laman niyon. Ang kisame ay may mga butas na hinahayaan ang bawat patak ng ulan na pumasok at lumikha ng maliliit na lawa sa sahig. Naupo si Winnie sa gilid ng papag, ang kanyang marangyang damit na pantulog, na suot pa rin sa ilalim ng luma niyang jacket ay tila isang malupit na biro sa gitna ng karukaang ito. Hindi siya pinansin ni Wilfredo. Humiga ito sa sahig, ginawang unan ang sariling braso, at pumikit na parang walang kasama. Ang katahimikan ay mas masakit pa sa anumang sermon ni Doña Remedios. Sa gabing iyon, hindi natulog si Winnie. Binilang niya ang bawat pagtulo ng tubig mula sa bubong. Iniisip kung paano naging ganito kabilis ang pagguho ng kanyang mundo. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, naramdaman ni Winnie ang isang magaspang na kamay na yumuyugyog sa kanyang balikat. Gising na! Walang reyna sa bahay na ito. Kung gusto mong kumain, kailangan mong magtrabaho. Ang boses ni Wilfredo ay walang bahid ng lambing. Inabutan niya si Winnie ng isang lumang itak at tinuro ang maliit na taniman sa likod ng dampa na puno ng matataas na damo. Linisin mo yan. Huwag kang babalik dito hanggat hindi yan maayos. Sa gitna ng sikat ng araw na nagsisimulang rumaan sa kanyang balat, si Winnie, na ang tanging hawak noon ay karayom para sa mamahaling tela, ay nagsimulang maggapas. Ang kanyang mga palad na dati ay malambot, ay mabilis na nagkaroon ng mga paltos. Ang bawat hapdi ay paalala ng kanyang bagong katotohanan. Habang abala sa paggawa, isang makintab na puting sasakyan ang huminto sa di kalayuan. Bumaba si Kem, suot ang isang mamahaling bestida at may hawak na panyo na itinakip
sa kanyang ilong habang naglalakad palapit. Diyos ko, Winnie, mukhang bagay ka nga talaga rito sa gitna ng basura. Ang tawa ni Kem ay tila isang matalim na kuko na kumakamot sa pandinig ni Winnie. Sabi ni Lola, baka raw nagugutom ka na. Pero tingnan mo nga naman, parang masayang-masaya ka naman sa pagiging magsasaka. Sayang, bibili pa naman sana ako ng bagong bag mamaya gamit ang perang nakuha namin sa insurance ng tatay mo. Gusto mo bang sumama? Ay kalimutan ko, wala ka na palang pambili. Kahit isang pirasong tinapay. Hindi sumagot si Winnie. Ipinagpatuloy niya ang paggapas, kahit na ang kanyang mga mata ay nanlalabo na sa nagbabadyang luha. Ngunit nang makita niyang dadaan si Kem sa putikan, sadyang idiniin ni Winnie ang itak sa lupa, dahilan upang tumalsik ang putik sa mamahaling sapatos ng pinsan. Mawalang galang na Kem, marumi rito. Hindi ito lugar para sa mga taong ang tanging alam gawin ay magnakaw sa patay. Ang mahinahon, ngunit matapang na sagot ni Winnie na mula sa galit si Kem at mabilis na tumalikod, sumisigaw ng mga sumpa habang pabalik sa sasakyan. Nang makaalis ang pinsan, doon lamang binitawan ni Winnie ang itak. Napaupo siya sa lupa, ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagod at gutom. Pumasok siya sa loob ng dampa at nakita ang isang maliit na mangkok ng kanin na iniwan ni Wilfredo sa lamesa. Iyon na ang kanyang tanghalian at hapunan. Kukunin na sana niya ang mangkok nang mapansin niya sa labas ng pinto ang isang payat na asong kalye. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot. Ang mga tadyang ay bakat na bakat sa balat. Tiningnan ni Winnie ang kanyang pagkain pagkatapos ay ang aso. Dahan-dahan niyang kinuha ang kalahati ng kanin, inilagay sa isang pirasong dahon ng saging at inilabas para sa hayop. Pareho tayong walang matakbuhan, di ba? Bulong niya habang pinapanood ang aso na mabilis na kumain. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa gitna ng kawalan, naramdaman niyang mayroon pa rin siyang maibibigay. Nang sumapit ang gabi, bumalik si Wilfredo. Gaya ng dati, hindi ito nagsasalita. Ngunit nang mapansin niyang malinis na ang bakod at nakita ang sugat sa kamay ni Winnie, may kung anong kislap ang dumaan sa kanyang mga mata na agad din niyang ikinubli. Lalabas sana si Wilfredo para kumuha ng tubig nang magring ang kanyang luma at sirang cellphone. Akala ni Winnie ay kung sino lang ang tumatawag, ngunit bago tuluyang lumayo si Wilfredo, narinig niya ang boses nito. Isang boses na ibang-iba sa barumbadong lalaking kilala niya. The acquisition is almost complete. Ensure that the Rosa properties are undervalued before the final bidding. I want them to feel the desperation before I strike. Ang wikang Ingles ni Wilfredo ay perpekto, malamig at puno ng awtoridad ng isang taong sanay mamuno. Napatigil si Winnie sa pag-aayos ng kanyang hihigan. Sino ba talaga ang lalaking pinakasalan niya? Isang hamak na kargador o isang lobo na nagtatago sa balat ng tupa? Ang utang na loob ay hindi isang regalo, Winnie. Ito ay isang tanikala na dahan-dahang sumasakal sa iyong leeg hanggang sa hindi ka na makahinga. Iyan ang mga salitang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Winnie habang naglalakad siya pabalik sa dinto ng mga rosa. Suot niya ang kanyang pinakamalinis na damit, bagaman kupas na ito, at may mga mantsa ng lupa na hindi na matanggal sa paglalaba. Pinahid niya ang pawis sa kanyang noo bago humarap sa malaking tarangkahan na dati niyang itinuturing na tahanan. Sa loob ng marangyang salas, nakaupo si Doña Remedios sa kanyang paboritong silya, may hawak na rosaryo at tila taimtim na nagdarasal. Ngunit alam ni Winnie na ang bawat bulong ng matanda ay hindi para sa langit, kundi para sa sarili nitong interes. Manupula, Lola. Mahinang sabi ni Winnie habang dahan-dahang lumalapit at kinuha ang kamay ng matanda para itapat sa kanyang noo. Ang balat ni Remedios ay kasing lamig ng yelo, walang init ng pagmamahal na mararamdaman. Narito ka na pala, Winnie. Ang boses ng matanda
ay biglang naging paos, tila isang biktima ng malupit na tadhana. Kinuha niya ang isang maruming panyo at nagkunwaring nagpapahid ng luha. Akala ko ay nakalimutan mo na ang matandang nagpalaki sa'yo. Ang hirap, apo. Ang hirap ng buhay natin ngayon. Ang mga utang ng iyong ama ay unti-unting kumakain sa huling sentimo ko. Minsan ay hindi na ako kumakain para lang may maibayad sa kuryente. Naramdaman ni Winnie ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib, ang matinding awa at ang pakiramdam na siya ang dahilan ng lahat ng paghihirap na ito. Lola, pasensya na po. Ito lang po ang nakayanan ko ngayong linggo. Inilabas ni Winnie ang ilang pirasong lukot na papel na barya mula sa kanyang bulsa, ang pinagbilhan niya ng mga inaning gulay at ang kaunting kinita sa paglalaba sa kapitbahay. Halos wala nang natira para sa sarili niyang pagkain. Mabilis na kinuha ni Doña Remedios ang pera. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa kasakiman bago muling nagbalat kayo ng lungkot. Ito lang? Winnie, kailangan mo pang magsikap. Isipin mo ang sakripisyo ko. Kung hindi dahil sa akin, baka nasa lansangan ka na ngayon. Ang utang na loob mo sa akin ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Kaya huwag kang magrereklamo kung nahihirapan ka. Habang nakikinig sa mahabang sermon ng lola na puno ng pagmamanipula, hindi na malaya ni Winnie na sa labas ng bintana nakatayo si Wilfredo. Nakasandal ang lalaki sa isang puno. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip habang pinapanood ang bawat galaw sa loob ng salas. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding paghamak, hindi para kay Doña Remedios, kundi para sa kahinaan ni Winnie. Para sa kanya, ang pagiging masyadong mabuti ay isa ring kasalanan. Nang makauwi si Winnie sa kanilang dampa, gabi na, bagsak ang kanyang mga balikat. Ang kanyang mga paa ay tila gawa sa mabigat na tingga. Naupo siya sa tabi ng munting lutuan, tinitingnan ang kanyang mga kamay na puno ng paltos at ngayon ay may mga sugat na dahil sa mga tinik ng halaman sa taniman. Hindi siya nagsalita nang pumasok si Wilfredo. Inasahan niyang muli siyang lilibakin nito o uutusan ng mabibigat na gawain. Ngunit nanatiling tahimik ang lalaki. Kumuha si Wilfredo ng isang maliit na lata ng gamot at marahas itong inilapag sa lamesa malapit sa kamay ni Winnie. Huwag mong hayaang mabulok ang mga sugat mo. Magiging pabigat ka lang sa akin kung magkakasakit ka. Ang sabi ni Wilfredo bago tumalikod at naglakad patungo sa kabilang sulok ng silid. Dahan-dahang kinuha ni Winnie ang gamot. Ito ay isang mamahaling ointment na hindi kayang bilhin ng isang hamak na kargador. Nang buksan niya ito, ang bango ng mentol ay tila isang haplos sa kanyang pagod na diwa. Hindi ito ang paraan ng isang malupit na tao. Sa kabila ng matatalas na salita ni Wilfredo, may isang maliit na bahagi ng kanyang puso, ang tila gustong magbigay ng kaginhawaan. Sa gitna ng katahimikan, habang naglalagay ng gamot, napansin ni Winnie ang isang lumang bag na dinala ni Wilfredo mula sa kanyang mga lakad. May isang maliit na bahagi ng papel na nakalabas mula sa gilid nito. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan niyang hinila ang papel. Isang lumang litrato. Ang kulay nito ay kupas na. Nangingitim na ang mga gilid. Ngunit malinaw na makikita ang tatlong tao sa larawan. Ang kanyang ama, ang kanyang ina na nakangiti ng buong ningning, at sa gitna nila ay isang batang lalaki na may malalim na mga mata. Ang batang iyon ay may hawak na laruang gawa sa kahoy at sa likod nila ay ang dinto ng mga rosa na noong panahong iyon ay puno pa ng buhay. Namilog ang mga mata ni Winnie. Ang batang iyon, bagaman maliit pa, ang hugis ng panga at ang talim ng tingin ay hindi nagkakamali. Iyon ay si Wilfredo. Bakit ka narito sa litratong ito kasama ang mga magulang ko? Ang bulong ni Winnie na tila hininga lamang. Biglang naramdaman ni Winnie ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Bago pa siya makalingon,
Isang malakas na kamay ang humablot sa litrato mula sa kanyang pagkakahawak. Huwag mong pakialaman ang mga bagay na hindi mo naiintindihan, Winnie. Ang boses ni Wilfredo ay mas mababa pa sa bulong, ngunit puno ng panganib. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at sa isang uri ng sakit na matagal nang ibinaon sa limot. Nanginginig na tumayo si Winnie, hinarap ang lalaking tila isang estranghero sa sarili nilang bahay. "Sino ka ba talaga, Wilfredo? Bakit ka ba talaga bumalik sa buhay namin?" Hindi sumagot si Wilfredo. Sa halip, itinupi niya ang litrato at itinago sa kanyang bulsa, malapit sa kanyang puso. Ang tanging narinig sa loob ng madilim na dampa ay ang malakas na pagpintig ng ulan sa bubong na yero. Tila isang babala ng paparating na unos sa kakaya. Ang bawat alaala ay tila isang matalim na bubog na kapag pilit mong hinawakan ay lalong nagpapadugo sa iyong mga palad. Sa sumunod na araw, ang isipan ni Winnie ay hindi mapakali. Ang litratong nakita niya ay naging isang multong sumusunod sa bawat galaw niya. Sino ang batang iyon? Bakit siya kasama ng kanyang mga magulang? Sa gitna ng tirik na araw, nagpasya si Winnie na hanapin ang tanging taong maaaring magbigay sa kanya ng kasagutan, si Nanay Isabel. Ang matandang katulong na ito ang naging saksi sa paglaki ni Winnie at ang tanging nanatiling tapat sa kanyang ina bago ang malagim na aksidente 10 taon na ang nakalilipas. Ngayon, si Nanay Isabel ay naninirahan na lamang sa isang maliit na barong-barong sa gilid ng riles, malayo sa karangyaan ng mga rosa. Nang makita ni Nanay Isabel si Winnie, ang kanyang mga mata na malabo na dahil sa katarata ay biglang napuno ng luha. Hinawakan niya ang mga kamay ng dalaga, ang mga kamay na puno ng paltos mula sa pagtatrabaho sa bukid. "Winnie, apo, bakit ka nagpapaapi ng ganyan?" Ang boses ng matanda ay nanginginig sa lungkot. "Ang iyong ina ay hindi kailanman ninais na maging ganito ang buhay mo. Nanay Isabel, kailangan ko pong malaman ang totoo." Ang diretsong sabi ni Winnie. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng katotohanan. Sino ang batang lalaki na kasama ni na Mama sa lumang litrato? At ano ang tunay na nangyari sa gabi ng aksidente? Tila biglang namutla ang matanda. Lumingon siya sa paligid, tila natatakot na may nakikinig sa bawat salita nila. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at ang kanyang mga daliri ay humigpit sa hawak kay Winnie. "Huwag kang maghukay ng libingan, Winnie. May mga lihim na mas mabuting manatiling nakabaon sa lupa." Ang bulong ni Nanay Isabel na puno ng takot. "Ang iyong Lola Remedios, hindi mo siya kilala. Kapag nalaman niyang nagtatanong ka, baka maging ikaw ay mapahamak." "Nanay Isabel, parang awa niyo na. Hindi ako makakakuha ng kapayapaan hanggat hindi ko alam ang totoo." Pagmamakaawa ni Winnie. Bago pa makasagot ang matanda, isang mabilis na yabag ng mga paa ang narinig nila. Sa anino ng isang malaking puno, lumitaw si Wilfredo. Ang kanyang mukha ay madilim. Ang kanyang mga panga ay nagngangalit sa galit. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang tingin ay sapat na upang patahimikin ang lahat. Hinablot niya ang braso ni Winnie at marahas siyang inilayo kay Nanay Isabel. "Wala kang mapapala sa pakikipag-usap sa matandang yan. Umuwi na tayo." Ang malamig na utos ni Wilfredo. Nang gabing iyon, ang ulan ay bumuhos ng napakalakas. Tila sinusubukang hugasan ang lahat ng dumi sa mundo. Sa loob ng madilim na dampa, hindi mapakali si Wilfredo sa kanyang pagtulog. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang noo ay basang-basa ng malamig na pawis. "Hindi! Huwag! Itay! Inay!" Ang sigaw ni Wilfredo sa gitna ng kanyang bangungot. Ang kanyang mga kamay ay tila may gustong abutin sa hangin, ngunit tanging kadiliman ang sumasalubong sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Winnie. Sa kabila ng takot na nararamdaman niya para sa asawa, mas nanaig ang awa. Nakita niya ang isang bahagi ni Wilfredo na hindi nito ipinapakita sa mundo. Ang sugatang bata
na tila nakulong sa isang malagim na nakaraan. Kinuha ni Winnie ang isang basang bimpo at dahan-dahang pinunasan ang pawis sa noo ng lalaki. "Nandito lang ako, Wilfredo. Ligtas ka na." Ang bulong ni Winnie. Ang kanyang boses ay puno ng lambing na hindi niya akalaing kaya niyang ibigay. Sa isang sandali, huminto ang panginginig ni Wilfredo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumingin kay Winnie. Sa loob ng ilang segundo, nawala ang galit at puot sa kanyang mga mata, napalitan ng isang matinding pangungulila. Hinawakan niya ang kamay ni Winnie. Ang kanyang pagkakahawak ay tila isang taong nalulunod na nakakita ng isang salbabida. Ngunit ang sandaling iyon ng katahimikan ay agad ding naglaho. Binitiwan ni Wilfredo ang kamay ni Winnie at muling nagsuot ng kanyang malamig na maskara. Tumalikod siya at humarap sa dingding. Iniwan si Winnie sa gitna ng maraming katanungan. Nang ligpitin ni Winnie ang mga gamit na ginamit niya, napansin niya ang isang maliit at lukot na papel na nahulog mula sa bulsa ng pantalon ni Wilfredo nang ito ay nagpupumiglas sa panaginip. Dahan-dahan niya itong binuksan sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng gasera. May nakasulat na ilang salita sa papel. Ang tinta ay tila dahan-dahang kumalat dahil sa nabasang tubig. Ngunit sapat na ang natitirang mga titik upang payanigin ang buong mundo ni Winnie. Ang nakasulat sa papel ay, "Hindi iyon aksidente. Pinatay sila ni Doña Remedios." Ano ba, Winnie? Mukhang masarap pala ang buhay may asawa, ah. Bakit hindi ka lumapit dito at nang mabigyan mo naman ako ng kaunting pansin? Tutal naman, ang asawa mo ay mukhang walang silbi at laging wala sa bahay. Ang malagkit at nakakasulasok na boses ni Mang Berto, ang lasenggong kapitbahay na laging tumatambay sa tapat ng kanilang dampa, ay tila isang maruming kamay na humahawak sa balat ni Winnie. Kakauwi lang ni Winnie mula sa ilog. Pasa ng isang mabigat na basket ng mga basang damit na nilabhan niya para sa ibang tao. Ang kanyang likod ay kumikirot at ang kanyang mga paa ay nanginginig sa pagod. Ngunit ang takot na nararamdaman niya sa mga titig ng lalaki ay mas matindi pa sa anumang pisikal na sakit. Ibinaba ni Winnie ang basket, pilit na hindi tinitingnan ang lalaking papalapit sa kanya. Ang sikat ng hapon ay tila sumasabay sa pag-init ng kanyang pakiramdam dahil sa kahihiyan. "Tumabi ho kayo, Mang Berto. Wala akong oras para sa inyo." "Huwag ka namang ganyan, ganda. Alam ko namang nagugutom ka. Eto, may kaunting barya ako rito. Baka gusto mong Bago pa man matapos ng lasenggo ang kanyang sasabihin, isang mabilis na anino ang humarang sa pagitan nila. Hindi narinig ni Winnie ang pagdating nito, ngunit ang amoy ng tabako at ang pamilyar na lamig ng presensya nito ay sapat na upang malaman niyang si Wilfredo iyon. Sa isang iglap, ang kamay ni Mang Berto na akmang hahawak sa balikat ni Winnie ay napihit ni Wilfredo sa likuran nito. Walang ingay, walang hiyaw ng galit, tanging ang tunog ng pag-igting ng mga kalamnan at ang mahinang pagdaing ng lasenggo sa sakit. "Umalis ka rito, bago ko pa makalimutang tao ka." Ang boses ni Wilfredo ay hindi malakas, ngunit puno ng awtoridad na tila isang talim na itinutok sa leeg ng kausap. Mabilis na nagpulasan si Mang Berto, halos matisod sa sariling mga paa dahil sa takot. Nabalot ng katahimikan ng paligid, tanging ang huni ng mga kuliglig at ang mabigat na paghinga ni Winnie ang maririnig. Dahan-dahang binaling ni Wilfredo ang kanyang tingin sa asawa. Sa halip na magtanong kung ayos lang ba ito, tinitigan niya ang mga kamay ni Winnie. Ang mga kamay na dati ay pino, ngunit ngayon ay magaspang at puno ng sugat dahil sa sabon at sikat ng araw. "Sabi ko sa'yo, huwag kang makikipag-usap sa mga maruming tao," ang sabi ni Wilfredo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang talim ng kanyang boses ay tila napalitan ng isang hindi maipaliwanag na pait. Sa gitna ng tensyong yon, isang marangyang tunog ng makina ng sasakyan ang bumasag sa katahimikan. Isang makintab na pulang kotse ang huminto sa tapat ng kanilang bakod.
nagpapakawala ng usok na tila sumisimbolo sa polusyon ng karangyaan sa gitna ng kanilang karukhaan. Bumaba si Kem, suot ang isang mamahaling bestida na tila mas mahal pa sa buong dampa ni na Winnie. "Oh my God, Winnie! Is this the drama I missed? The hero husband protecting his damsel in distress?" Ang pangungutya ni Kem habang naglalakad palapit. Ang kanyang mga mata ay mapanuring nakatingin kay Wilfredo. Napatigil si Kem nang maituon niya ang kanyang paningin sa mukha ni Wilfredo. Bagaman madungis at suot ang isang luma at butas-butas na t-shirt, ang tikas ng katawan ng lalaki at ang matikas na panga nito ay hindi maitatago. May kung anong gulat at pananabik na dumaan sa mga mata ni Kem, isang ekspresyong alam na alam ni Winnie. Gustong angkinin ni Kem ang lahat ng bagay na sa tingin niya ay may halaga. "So, you are the famous Wilfredo?" Ang malambing na sabi ni Kem, pilit na itinatago ang kanyang pagkamangha. "Alam mo, sayang ka. You look actually attractive. Bakit ka nagtitiyaga sa isang katulad ni Winnie na tila isang basahang hindi na mapapakinabangan? My grandmother has a lot of connections. Kung sasama ka sa akin, baka mabigyan kita ng trabahong mas disente kaysa sa pagiging kargador." Hinarap ni Wilfredo si Kem. Sa isang sandali, akala ni Winnie ay tatanggapin ni Wilfredo ang alok. Lalo na't lagi nitong ipinapaalala kung gaano kahirap ang buhay nila. Ngunit ang ginawa ni Wilfredo ay sapat na upang pigilan ang hininga ni Winnie. Hinawakan ni Wilfredo ang kamay ni Winnie, ang kamay na magaspang at puno ng sabon, at iginiit ito sa harap ni Kem. "Ang basahang sinasabi mo ay asawa ko, at ang trabahong inaalok mo? Mas gugustuhin ko pang mamatay sa gutom kaysa tumanggap ng kahit ano mula sa pamilyang pumatay sa kaluluwa ng taong ito." Namula sa kahihiyan at galit si Kem. "You'll regret this. Pareho kayong mabulok sa putikang ito." Mabilis siyang bumalik sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito paalis. Nag-iiwan ng makapal na alikabok na nagpasingkit sa mga mata ni na Winnie. Naiwan ang dalawa sa gitna ng daan. Dahan-dahang binitiwan ni Wilfredo ang kamay ni Winnie. Ngunit bago niya ito tuluyang bitawan, naramdaman ni Winnie ang banayad na haplos ng hinlalaki ni Wilfredo sa kanyang mga sugat. Isang sandali ng pag-aalaga na tila isang himala sa gitna ng kanilang malupit na mundo. "Pumasok ka na sa loob. Ako na ang magtatapos niyan," ang sabi ni Wilfredo bago binuhat ang basket ng mga basang damit na parang wala itong bigat. Gabi na nang matapos ang lahat ng gawain. Nakaupo si Winnie sa tabi ng bintana, tinitingnan ng buwan na tila isang saksi sa kanyang mga kalituhan. Sino ba talaga si Wilfredo? Isang lalaking puno ng puot o isang lalaking handang maging kalasag niya sa bawat bagyo? Ang kanyang isipan ay pabalik-balik sa papel na nakita niya sa bulsa nito. Ang babala tungkol kay Doña Remedios. Hindi makatulog si Winnie, kaya lumabas siya para kumuha ng tubig. Ngunit napatigil siya nang makita ang isang liwanag mula sa di kalayuan. Sa dulo ng madilim na kalsada, nakita niya ang isang itim na limousine na dahan-dahang tumigil. Ang pinto ay bumukas at isang lalaki na suot ang isang mamahaling itim na Amerikana ang lumabas. Kahit madilim, kahit malayo, kilala ni Winnie ang bawat galaw ng lalaking iyon. Ang tindig, ang pag-aayos ng buhok, at ang awtoridad na bumabalot sa kanya. Iyon ay si Wilfredo. Pumasok siya sa loob ng sasakyan at bago pa man maisara ang pinto, nakita ni Winnie ang isang bodyguard na yumukod ng malalim dito. Ang limousine ay dahan-dahang umalis, nawala sa kadiliman, iniwan si Winnie na nakatayo sa ilalim ng ulan. Ang kanyang puso ay tila isang pirasong papel na muling nilulukot ng isang katotohanang hindi niya mapaniwalaan. Ang lalaking kasama niya sa loob ng tangway na dampa, ang lalaking humahawak sa kanyang kamay ng may pag-aalaga, ay ang parehong lalaking tila hari ng isang mundong hindi niya kailanman mararating. Sino ka ba talaga, Wilfredo?
At bakit mo ako pinili para maging bahagi ng iyong paghihiganti? Ang katotohanan ay tila isang bubog sa iyong lalamunan. Masakit lunukin, ngunit mas nakamamatay kung hahayaan mo lang itong manatili doon. Nanatiling nakatayo si Winnie sa ilalim ng malamig na patak ng ulan. Ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin sa dulo ng kalsada kung saan naglaho ang itim na sasakyan. Ang lamig na nanunuot sa kanyang balat ay wala kumpara sa panginginig ng kanyang kalooban. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na nagbababala ng panganib. Ang lalaking kalaro niya sa putikan, ang lalaking asawa niya sa harap ng batas, ay isang estrangherong may suot na maskara. Dahan-dahan siyang bumalik sa loob ng dampa. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtapak sa mga pangarap na hindi pa man nabubuo ay gumuho na. Umupo siya sa gilid ng papag. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa isang maliit na butas sa bubong kung saan pumapatak ang tubig, lumilikha ng isang malungkot na ritmo sa sahig. Ilang sandali pa ay narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto. Pumasok si Wilfredo. Suot na naman nito ang kanyang luma at madungis na jacket. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod na tila galing sa maghapong pagbubuhat sa palengke. Walang bakas ng lalaking lulan ng limousine. Walang bakas ng kapangyarihang nakita ni Winnie kanina. Bakit gising ka pa? Ang tanong ni Wilfredo, ang kanyang boses ay naging gasgas at tila may dalang pait. Hindi siya tumingin kay Winnie habang inilalapag ang kanyang mga gamit. Huminga ng malalim si Winnie. Pilit na pinapatatag ang kanyang boses. Saan ka galing, Wilfredo? Sa palengke? Maraming kailangang ibaba na sako ng bigas. Ang maikling sagot nito, isang kasinungalingan na lumabas ng napakadali mula sa kanyang mga labi. Tumayo si Winnie. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa mga mata ni Wilfredo, naghahanap ng kahit maliit na kislap ng katotohanan. Nakita kita. Nakita kitang sumakay sa isang limousine sa kanto. Nakita kong yumukod sa iyo ang isang lalaking naka-Amerikana. Sino ka ba talaga? Napatigil si Wilfredo. Ang katahimikan sa loob ng dampa ay naging napakabigat, tila isang pader na humaharang sa kanilang dalawa. Dahan-dahang hinarap ni Wilfredo si Winnie. Ang kanyang mga mata, na kanina ay mukhang pagod, ay biglang naging matalas at malamig. Ang mga mata ng isang lobo na nahanap ang kanyang biktima. Minsan, Winnie, ang hindi mo alam ang nagpapanatili sa iyong buhay. Ang sabi ni Wilfredo, ang bawat salita ay tila isang babala. Huwag mong hilinging makita ang nasa likod ng maskara ko dahil baka hindi mo kayanin ang mukha ng katotohanan. Hindi natakot si Winnie. Ang sakit na ibinigay sa kanya ng kanyang pamilya ay sapat na upang patigasin ang kanyang loob. Asawa mo ako, Wilfredo. O baka naman bahagi lang din ako ng laro mo. Ginamit mo ba ako para makalapit sa mga rosa? Para saan ang lahat ng ito? Dahan-dahang lumapit si Wilfredo kay Winnie. Sa kabila ng galit at takot, naramdaman ni Winnie ang init ng katawan nito. Hinawakan ni Wilfredo ang kanyang mukha, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumausdos sa panga ng dalaga. Isang haplos na tila puno ng pag-ibig, ngunit may halong panganib. Ang mga rosa. Ninakaw nila ang lahat sa akin, Winnie. Ang pamilya ko, ang dangal ko, at ang kinabukasan ko. Ang bulong ni Wilfredo, ang kanyang boses ay puno ng puot na matagal nang kinimkim. At ikaw ang pinakamahalagang piyesa sa larong ito. Pero kailangan mong malaman na sa gitna ng lahat ng dumi at dusa, ikaw lang ang tanging bagay na hindi ko binalak na saktan. Dahan-dahang inabot ni Wilfredo ang kanyang bulsa at inilabas ang isang maliit na bagay. Isang gintong butones na may tatak ng isang pamilyar na korona. Ang simbolo ng Empire Crown. Ang pinakamalaking kumpanya na balak thawtom ang lahat ng ari-arian sa bansa. Inilagay ni Wilfredo ang butones sa palad ni Winnie at isinara ang mga daliri nito. Itago mo yan.
Iyan ang susi sa lahat ng sagot na hinahanap mo. Pero mag-ingat ka dahil kapag binuksan mo na ang pinto, wala na itong balikan. Nang gabing iyon, hindi muling nagsalita si Wilfredo. Humiga siya sa sahig, iniwan si Winnie na nakatitig sa gintong butones sa kanyang palad. Ngunit habang tinitingnan niya ang butones, napansin ni Winnie ang isang maliit na ukit sa likod nito. Hindi ito simbolo ng kumpanya. Ito ay mga titik. RV Winston Rodrigo Valdez, ang pangalan ng pinakamayamang negosyante na balitang namatay sa isang trahedya kasama ang kanyang pamilya, 20 taon na ang nakalilipas. At ayon sa mga balibalita, ang tanging anak nito ay hindi kailanman natagpuan. Naramdaman ni Winnie ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Kung si Wilfredo nga ang nawawalang anak ng mga Valdez, ibig sabihin ay hindi lang simpleng paghihiganti ang pakay niya. Narito siya para bawin ang lahat ng ninakaw ni Doña Remedios mula sa kanyang ama. Lumingon si Winnie sa natutulog na asawa. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa mukha ni Wilfredo. Pinapalambot ang matatalas nitong anggulo. Sa isang sandali, hindi niya nakita ang isang makapangyarihang kaaway. Ang nakita niya ay isang sugatang lalaki na naghahanap ng katarungan sa mundong puno ng kawalang hiyaan. Ako ang bangungot ng pamilya mo, Winnie? Ang muling naisip ni Winnie sa mga sinabi ni Wilfredo. Ngunit sa kanyang puso, may isang maliit na boses ang bumubulong. At ako ba ang magiging kaligtasan mo? Biglang narinig ni Winnie ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas. Hindi ito ang limousine. Ito ay isang luma at maingay na sasakyan. Isang pamilyar na boses ang sumigaw mula sa labas, puno ng galit at puot. Winnie! Wilfredo! Lumabas kayo riyan! Alam naming ninakaw niyo ang mga alahas ni Lola. Ang sigaw ni Kem, kasama ang ilang mga pulis, na may hawak na mga flashlight na naglalaro sa dingding ng kanilang dampa. Napadilat si Wilfredo. Ang kanyang mga mata ay agad na nag-apoy sa galit. Tumingin siya kay Winnie, isang tingin na tila humihihingi ng tawad bago muling magsuot ng kanyang maskara ng pagiging isang kargador. Magsisimula na ang tunay na laro, Winnie. Handa ka na ba? Ang bulong ni Wilfredo bago tumayo at hinarap ang pinto. Buksan niyo ang pinto! Huwag niyo kaming pagtaguan, mga magnanakaw. Ang sigaw ni Kem ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa katahimikan ng gabi. Kasunod nito ay ang marahas na pagkalampag sa pintong kahoy ng dampa. Dahilan upang malaglag ang ilang alikabok mula sa bubong. Hindi pa man nakakahumas si Winnie ay bumukas na ang pinto ng malakas at pumasok ang 2 pulis. Kasama si Kem na namumula ang mukha sa galit at katuwaan. Ayan, sila yan. Ninakaw nila ang paboritong kwintas ni Lola. Turo ni Kem kay Winnie. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hinalughog namin ang buong mansyon at wala doon. Siguradong dinala nila rito ang mga alahas. Wala kaming kinukuha, Kem. Bakit ko gagawin iyon? Ang sagot ni Winnie, ang kanyang boses, ay nanginginig sa pagod at gulat. Huwag ka nang magsinungaling, Winnie. Alam naming naghihirap kayo ng asawa mong kargador. Siguro ay balak nyo itong ibenta para makaalis sa putikang ito. Muling sigaw ni Kem bago binaling ang tingin sa mga pulis. Suriin nyo ang lugar. Huwag kayong mag-iiwan ng kahit anong sulok. Nagsimulang maghalughog ang mga pulis. Itinapon nila ang mga gamit ni Winnie sa sahig. Ang kanyang iisang banig ay hinila. Ang munting baunan ng kanin ay itinapon. At ang mga damit na nilabhan niya kanina ay muling nadumihan sa putikang sahig. Nanatiling nakatayo si Wilfredo sa gilid. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom at ang kanyang mga mata ay nakapako kay Kem nang may matinding lamig. Biglang tumigil ang isang pulis sa may papag. May kinuha siya sa ilalim ng lumang una ni Winnie. Isang kumikinang na gintong kwintas na may malaking pendant na ruby. Ang kwintas ni Doña Remedios. Ito ba ang sinasabi niyo, ma'am? Tanong ng pulis. Ayan. Kitams, ang kapal ng mukha mo, Winnie. Pinalaki ka ni Lola. Pinakain, tapos ito ang isusukli mo?
Ang halakhak ni Kem ay tila isang kuko na kumakamot sa sugat ni Winnie. Hindi sa akin yan. Wilfredo, maniwala ka. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Ang iyak ni Winnie habang nakatingin sa asawa. Ngunit bago pa makasagot si Wilfredo, narinig ang tunog ng isang cellphone. Nilakasan ni Kem ang volume nito, boses ni Doña Remedios. Wala akong apong magnanakaw, Winnie. Mula sa araw na ito, hindi lang ang pangalan mo ang tinanggal ko. Ituring mo ng patay ang pamilyang kinamulatan mo. Ipakulong niyo na sila. Naramdaman ni Winnie ang pagguho ng kanyang mundo. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang lahat ng utang na loob, na pilit niyang binabayaran, ay nauwi sa ganitong uri ng pagtatraidor. Ang kanyang sariling lola, ang nagplano nito para tuluyan siyang sirain. Lalapit na sana ang pulis para pusasan si Winnie nang humarang si Wilfredo. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi matitibag. Tumingin siya sa pulis, isang tingin na puno ng lihim na awtoridad. "Huwag mong hahawakan ang asawa ko," ang sabi ni Wilfredo. Ang boses niya ay mababa, ngunit sapat na para mapatigil ang mga opisyal. Alam nating lahat na itinanim lang ang kwintas na yan. At sa oras na malaman ko kung sino ang nag-utos sa inyo, sisiguraduhin kong wala na kayong trabahong babalikan. "Sino ka para bantaan kami?" Ang sigaw ni Kem, ngunit may bakas ng takot sa kanyang boses nang makita ang talim ng tingin ni Wilfredo. "Ako ang taong dapat niyo nang layuan bago pa maging huli ang lahat," sagot ni Wilfredo. Kinuha niya ang kwintas mula sa kamay ng pulis at itinapon ito sa labas, diretso sa putikan. "Umalis kayo sa pamamahay ko. Ngayon din." Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang mga pulis ay dahan-dahang umatras. Ang presensya ni Wilfredo ay hindi na pangkargador. Ito ay presensya ng isang taong sanay humawak ng buhay at kamatayan. Umalis sila, kasama si Kem, na nagsisigaw pa rin. Ngunit ang gabi ay muling binalot ng katahimikan. Naiwan ang dampa na wasak at magulo. Napaupo si Winnie sa sahig. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Ang kanyang pamilya ay hindi na lang basta mapangapi. Sila ay naging mga kaaway na gustong pumatay sa kanyang dangal. Dahan-dahang lumapit si Wilfredo. Naupo siya sa tabi ni Winnie at inilagay ang kanyang braso sa balikat ng dalaga. Hindi ito marahas, hindi rin ito malamig. Ito ay isang yakap ng proteksyon. "Sinabi ko sa iyo, Winnie, ang mga rosa ay mga halimaw na nakatago sa likod ng ginto." Ang bulong ni Wilfredo. "Ngayon, nakita mo na ang tunay nilang mukha. Wala ka nang dapat balikan." Humarap si Winnie kay Wilfredo. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon sa gitna ng luha. "Sino ka ba talaga, Wilfredo? Bakit ka narito? At bakit mo sila kilala nang higit pa sa akin?" Huminga ng malalim si Wilfredo. "Ang tatay ko, si Winston Valdez. Siya ang partner ng tatay mo. Pinatay sila ni Doña Remedios sa isang aksidenteng plano nila para makuha ang kumpanya. Ako ang batang nakita mo sa litrato. Ako ang tanging nakaligtas. Bumalik ako para ubusin sila, Winnie. At ikaw ang susi para mabuksan ang pinto ng kanilang impyerno." Sumabog ang kakatotohanan sa isipan ni Winnie. Ang kasal nila ay hindi lang ganti ng lola niya. Ito ay ang simula ng paghihiganti ni Wilfredo. Ngunit sa halip na magalit, naramdaman ni Winnie ang isang matinding koneksyon. Pareho silang ulila ng isang malupit na matanda. "Kung ganoon, magkasama tayo," ang sabi ni Winnie. Ang kanyang boses ay naging matatag. "Gusto ko ng katarungan para sa mga magulang ko. Gusto kong makita silang bumagsak. Kung gayon, kailangan nating maging matalino," ang sabi ni Wilfredo habang pinupunasan ang huling luha ni Winnie. "Ito ang ating lihim na alyansa. Mula ngayon, wala nang lihim sa pagitan nating dalawa." Ngunit bago pa man matapos ang kanilang pag-uusap, narinig nila ang tunog ng radyo mula sa labas, kung saan may balita tungkol sa nalalapit na subasta. At para sa huling anunsyo, ang lupain ng pamilya Rosa
Ang lupang kinatatayuan ng dating ari-arian ng mga yumaong magulang ni Winnie Rosa ay opisyal ng ibebenta sa publiko bukas ng umaga. Nanigas si Winnie. Ang huling alaala ng kanyang mga magulang ay balak ng nakawin ng kanyang lola. Wilfredo, ang lupa. Ang bulong ni Winnie na puno ng takot. Hayaan mo silang magdiwang sa ngayon, ang sabi ni Wilfredo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot. Dahil bukas, ipapakita natin sa kanila kung sino ang tunay na may-ari ng lahat. Huwag kang hahawak sa mga paninda ko, Winnie. Baka mahawa ng pagiging magnanakaw mo ang mga gulay na ito at hindi na mabili ng mga tao. Ang boses ni Aling Marta, ang matandang tindera na dati ay binibigyan ni Winnie ng libreng tahi, ay tila isang latigo na humagupit sa kanyang muka sa gitna ng palengke. Maraming tao ang nakatingin, ang ilan ay nagbubulungan, habang ang iba ay hayagang tumatawa at itinuturo ang dalaga. Ang bay na inihanda ni Kem ay hindi lang para ipakulong siya. Ito ay para patayin ang kanyang dangal sa harap ng lahat. Sa gitna ng kahihiyan, nakatayo si Winnie habang hawak ang isang maliit na basket ng mga inaning kangkong. Ang kanyang mga paa ay balot ng putik mula sa bukid. Ang kanyang mga kuko ay itim sa pagtatrabaho sa lupa. Sa kabila ng pangungutya, ang tanging layunin ni Winnie kaya siya naroon ay para ibenta ang huling ani nila upang ibili ng gatas ang anak ng isang may sakit na kapitbahay. Ang kabutihang loob na ito ay tinumbasan ng publikong paglait. Naramdaman ni Winnie ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang basket na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Nagkalat ang mga luntiang dahon sa maruming semento. Nais niyang sumigaw, nais niyang ipaliwanag na wala siyang kinuha, ngunit ang boses niya ay tila ibinaon sa ilalim ng malalim na hukay. Ang mundo ay biglang naging malabo. Ang mga mukha ng tao ay naging mga dambuhalang aninong nagtatawanan. Bakit ko pa kailangang magpatuloy kung ang bawat tingin sa akin ay parang paghuhusga? Mapait na tanong ni Winnie sa kanyang sarili, habang ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila lalong nagpapabigat sa kanyang dinadala. Isang pamilyar na tawa ang narinig niya sa likuran. Si Kem, suot ang kanyang kulay rosas na bestida at payong, ay naglalakad ng marahan na tila isang reyna sa gitna ng mga dukha. See? I told you everyone. Ang isang rosa na naging basurero ay magiging magnanakaw lang din sa huli. Winnie, huwag ka nang magpakita rito. Pinapahiya mo lang ang huling natitirang dangal ng apelyido natin. Ngunit bago pa makahirit muli si Kem, isang matikas na kamay ang humawak sa balikat ni Winnie. Si Wilfredo, hindi siya nakasuot ng suit. Suot niya ang kanyang karaniwang madungis na damit. Ngunit ang kanyang tingin ay sapat na upang patahimikin ang buong palengke. Dahan-dahan niyang pinulot ang mga kangkong sa semento, isa-isa, nang walang pakialam sa mga taong nakatingin. Wala kang dapat ikahiya, Winnie. Ang boses ni Wilfredo ay malalim at matatag, tila isang angkla sa gitna ng bagyo. Ang mga taong tumatawa sa iyo ngayon ang siya ring luluhod sa harap mo bukas. Inakay ni Wilfredo si Winnie palabas ng palengke. Nang makarating sila sa dalampasigan, malayo sa mga mapanghusgang mata, binitiwan ni Wilfredo ang kamay ni Winnie. Hanggang kailan mo hahayaang saktan kanila? Ang tanong ni Wilfredo, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Kung gusto mong makuha ang katarungan, kailangan mong itapon ang pagiging marupok mo. Ang kabaitan ay walang puwang sa digmaang ito. Pero asawa ko sila. Pamilya ko sila. Ang hikbi ni Winnie. Hindi sila pamilya, Winnie. Sila ang mga linta na sumisipsip sa dugo mo. Ang matigas na sagot ni Wilfredo. Bukas, ibebenta na nila ang lupa ng mga magulang mo. Hahayaan mo ba silang tapakan ang huling alaala ng nanay at tatay mo? Tumingala si Winnie kay Wilfredo. Ang sikat ng papalubog na araw ay tumatama sa mukha ng lalaki. Nagbibigay dito ng isang anyo ng isang mandirigma.
Sa sandaling iyon, naramdaman ni Winnie ang isang pagbabago sa kanyang loob. Ang sakit ay naging puot. Ang takot ay naging determinasyon. Anong kailangan kong gawin? Ang tanong ni Winnie, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Wilfredo. Maghanda ka. Dahil bukas, hindi na si Winnie ang martir ang makikita nila. Ipapakita natin sa kanila ang bagsik ng isang taong wala nang natitira, kundi ang kanyang dangal. Gabi na nang bumalik sila sa dampa. Ngunit sa halip na matulog, binuksan ni Wilfredo ang isang lihim na compartment sa ilalim ng papag. Inilabas niya ang isang kahon na naglalaman ng mga dokumento, ang tunay na kasaysayan ng Empire Crown at ang mga nakaw na pirma ni Doña Remedios. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang may kumatok sa pinto. Isang mabilis at takot na kumatok. Nang buksan nila, naroon si Nanay Isabel, hinihingal at basang-basa ng pawis. Winnie, Wilfredo, mag-ingat kayo. Ang babala ng matanda. Narinig ko si Doña Remedios. Hindi lang ang lupa ang balak nilang kunin. May inutusan silang mga tao. Balak nilang silaban ang dampa na ito ngayong gabi para tuluyan na kayong maglaho. Nagtama ang tingin ni Winnie at Wilfredo. Ang panganib ay mas malapit na kaysa sa inaasahan nila. Hayaan mo silang dumating, ang sabi ni Wilfredo habang hinahawakan ang kamay ni Winnie. Dahil sa gabing ito, ang apoy na sisindihan nila ang siyang susunog sa sarili nilang imperyo. Ngunit bago pa man sila makakilos, narinig nila ang tunog ng mga yabag ng maraming tao sa labas at ang amoy ng gaas ay nagsimulang pumasok sa mga siwang ng dingding. Ang apoy ay hindi lamang nanunupok, ito rin ay naglilinis ng lahat ng dumi ng kahapon. Ang amoy ng nanunuot na gaas ay tila isang lason na pumasok sa bawat siwang ng kanilang dampa. Sa labas, narinig ni Winnie ang mahihinang bulong at ang kalansing ng mga boteng puno ng mitsa. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Ngunit sa halip na panghihina, isang kakaibang lamig ang gumagapang sa kanyang mga ugat. Tumingin siya kay Wilfredo na nananatiling kalmado sa gitna ng panganib. Ang mga mata nito ay nakapako sa pinto na tila isang mga ngaso na naghihintay ng kanyang huli. Winnie, kunin mo ang mahahalagang dokumento at sumunod ka kay Nanay Isabel sa likod. Ang bulong ni Wilfredo, ang boses niya ay kasing talim ng itak. Huwag kang lilingon kahit anong mangyari. Bago pa man makasagot si Winnie, isang maliwanag na liwanag ang sumilip sa bintana. Isang bote na may apoy ang ibinato sa bubong. At sa loob ng ilang segundo, ang tuyong yero at kahoy ay nagsimulang lamunin ng naglalagablab na init. Ang tunog ng kumakaskas na apoy sa bubong ay tila hiyaw ng mga demonyo sa gabi. Ngayon na, sigaw ni Wilfredo. Hinila ni Winnie si Nanay Isabel patungo sa maliit na lagusan sa likod ng dampa. Naramdaman niya ang init ng apoy na dahan-dahang humahaplos sa kanyang balat. Ang usok ay nagsisimulang sumakal sa kanyang boses. Nang makalabas sila sa masukal na bahagi ng talahiban, lumingon si Winnie. Nakita niya ang kanilang munting tahanan na nilalamon ng higanting apoy. Sa gitna ng liwanag, nakita niya si Wilfredo na lumabas mula sa usok. Ang kanyang mukha ay madilim at puno ng uling. Ngunit ang kanyang tindig ay tila isang haring hindi kayang itumba ng kahit anong unos. Tapos na ang pagiging biktima mo, Winnie, ang sabi ni Wilfredo habang papalapit sa kanila. Hayaan nating isipin nila na kasama tayong naging abo ng dampang ito. Dinala sila ni Wilfredo sa isang luma ngunit matibay na bodega sa kabilang dako ng bayan. Sa loob, laking gulat ni Winnie nang makitang puno ito ng mga modernong kagamitan, mga computer at mga folder na naglalaman ng bawat lihim ng pamilya. Rosa. Doon, sa ilalim ng aandap-andap na ilaw, kinuha ni Wilfredo ang isang basang bimpo at dahan-dahang pinunasan ng uling sa mukha ni Winnie. Mula sa gabing ito, wala na si Winnie ang mahirap na labandera. Ang sabi ni Wilfredo,
Ang kanyang mga daliri ay banayad na humahaplos sa pisngi ng dalaga. Naramdaman ni Winnie ang kuryente ng pag-aalaga sa likod ng bawat salita ng asawa. Bukas, haharap ka sa kanila bilang ang tunay na tagapagmana ng mga rosa. Handa ka na bang bawiin ang sayo? Huminga ng malalim si Winnie. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na puno ng sugat at paltos. Sa kanyang isipan, nakita niya ang mukha ng kanyang lola na tumatawa habang pinapapirma siya ng papeles at ang mukha ni Kem na dinuduraan ang kanyang dangal. Handa na ako, Wilfredo, ang sagot ni Winnie. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Gusto kong makita ang takot sa kanilang mga mata kapag nalaman nilang hindi nila ako kayang patayin. Lumipas ang gabi sa paghahanda. Tinuruan ni Wilfredo si Winnie kung paano magsalita, kung paano tumindig, at kung paano gamitin ang mga dokumento na magsisilbing hatol sa kanyang pamilya. Sa bawat sandali ng kanilang pag-aaral, hindi maiwasan ni Winnie ang mapatitig sa asawa. Sa likod ng pagiging malamig na negosyante, nakikita niya ang isang lalaking handang itaya ang lahat para sa katarungan. Bakit mo ito ginagawa para sa akin? Tanong ni Winnie sa gitna ng katahimikan. Napatigil si Wilfredo. Tumingin siya sa malayo, tila may hinahanap sa kadiliman. Dahil sa gitna ng mundong puno ng dumi, ikaw lang ang tanging bagay na totoo, Winnie. At ang katotohanan ay karapat-dapat na ipaglaban. Kinabukasan, ang buong bayan ay nagtipon sa tapat ng dinto ng mga rosa para sa inaasahang subasta ng lupain. Nakasuot ng itim na traje de gala si Doña Remedios, habang si Kem ay tila isang prinsesa sa kanyang bagong alahas. Kampante silang naghihintay, naniniwalang wala nang sagabal sa kanilang plano dahil balita na sa buong nayon na nasunog ang dampa ni na Winnie at wala itong nakaligtas. At ang panimulang presyo para sa lupain ng mga rosa ay ang sigaw ng auctioneer. Ngunit bago pa man makapagsalita ang opisyal, isang marangyang itim na sasakyan ang pumarada sa harap ng entablado. Ang lahat ay natahimik. Ang pinto ay bumukas at lumabas ang isang babaeng tila bumangon mula sa mga bituin. Nakasuot siya ng isang eleganteng puting gown. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa awtoridad. Iyon ay si Winnie at sa kanyang tabi nakatayo ang isang lalaki na suot ang pinakamahal na suit sa bansa. Si Wilfredo, o mas kilala na ngayon bilang Winston Valdez Jr., ang may-ari ng Empire Crown. Ang baso ng champagne sa kamay ni Doña Remedios ay dahan-dahang nadulas at nabasag sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag nito ay tila hudyat ng simula ng kanilang katapusan. Ang subasta ay hindi matutuloy. Ang boses ni Winnie ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, matatag at walang bahid ng takot. Dahil ang lupang ito ay hinding-hindi maibebenta ng mga taong walang karapatan dito. Hindi maaari. Patay na kayo. Isang multo ka lang. Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang gasgas na plaka, nanginginig sa takot at hindi makapaniwala. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng mapanghusgang tingin, ay ngayon ay nanlalaki habang nakatitig sa babaeng nasa kanyang harapan. Ang baso ng champagne na nabasag sa sahig ay nagkalat. Ang bawat piraso ng kristal ay tila sumasalamin sa nagkapira-pirasong plano ng matanda. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng mga panauhin, nanatiling nakatayo si Winnie. Ang puting gown na suot niya ay tila isang baluti ng liwanag. Nagpapakita ng isang dugong rosa na hindi kailanman kayang dungisan ng putik. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang panga ay matigas, at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng luha. Wala na ang Winnie na yumuyukod para sa isang pirasong tinapay. Ang kaharap nila ngayon ay ang babaeng handang bawiin ang bawat sentimo ng kanyang dangal. Ang mga multo ay bumabalik lamang kapag may mga kasalanang hindi pa nababayaran, Lola. Ang boses ni Winnie ay malamig. Bawat salita ay tila isang patak ng ulan sa tuyong lupa.
Akala niyo ba ay ganoon kadaling sunugin ang katotohanan kasabay ng aming dampa? Humakbang pasulong si Wilfredo. Ang kanyang presensya ay tila isang dambuhalang anino na bumabalot sa buong entablado. Inayos niya ang kanyang mamahaling suit, isang kilos na puno ng awtoridad na tila isang haring naghahanda para sa isang paghuhukom. Lumingon siya sa auctioneer na kanina ay handa ng ibenta ang lupa. I am Winston Valdez Jr., Chairman of Empire Crown. Ang pagpapakilala ni Wilfredo ay tila isang pagsabog ng bomba sa gitna ng karamihan. At ang kumpanyang akala nyo ay katuwang nyo sa pag-undervalue ng lupang ito? Akin iyon. Ang bawat pirma, ang bawat dokumentong hawak nyo ngayon ay idedeklara naming iligal sa harap ng korte. Napahawak si Kem sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namumutla habang nakatingin kay Wilfredo. Ang lalaking dati ay dinuduraan niya. Ang lalaking inalok niya ng trabaho dahil sa ganda ng lalaki ay ang parehong bilyonaryo na pangarap niyang mapangasawa. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa sa sampal sa kanyang mukha. Wilfredo, babe, hindi ko alam, ang utal na sabi ni Kem, pilit na lumalapit sa lalaki. Niloloko lang ako ni Lola. Siya ang may kasalanan ng lahat. Gusto ko lang namang mapalapit sa'yo. Hindi siya tiningnan ni Wilfredo. Sa halip, hinawakan ni Wilfredo ang kamay ni Winnie. Ang kamay na maayos na ngayon, ngunit may mga peklat pa rin ng nakaraan. Hinaplos niya ang likod ng palad ng asawa, isang kilos na puno ng pagkilala at paggalang. Huwag mong dungisan ang pangalan ko sa marumi mong bibig, ang sabi ni Wilfredo kay Kem. Ang asawa ko lang ang tanging dahilan kung bakit hindi ko pa pinapabagsak ang buong dintunyo sa sandaling ito. Inilabas ni Winnie ang isang folder mula sa kanyang dala. Ibinato niya ito sa harap ni Doña Remedios. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig, nagpapakita ng mga orihinal na titulo ng lupa at ang mga ebidensya ng huwad na pirma na ginawa ng matanda 10 taon na ang nakalilipas. Ang utang na loob na lagi mong isinusumbat sa akin, Lola. Tapos na, ang sabi ni Winnie. Ang boses niya ay nagsisimulang manginig sa matinding emosyon. Binayaran ko yon ng bawat patak ng pawis at dugo sa kusina niyo. Binayaran ko yon ng bawat gabing umiyak ako dahil sa gutom at pangungutya. Ngayon, ang tanging utang na natitira ay ang hustisya para sa mga magulang ko. Napaupo si Doña Remedios sa kanyang silya. Ang kanyang mukha ay tila naging isang tuyong dahon. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang yaman, at ang kanyang pangalan ay dahan-dahang naglalaho sa harap ng kanyang mga mata. Tumingin siya sa mga panauhin, ngunit ang lahat ay umiiwas ng tingin. Ang mga taong dati ay humahanga sa kanya, ay ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Winnie! Apo, huwag kang ganyan. Ang pabulong na pagsusumamo ng matanda, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ng rosaryo sa kanyang leeg. Pamilya tayo. Dugo mo ako. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw sa sariling dugo, sagot ni Winnie. Ang pamilya ay hindi nanununog ng bahay para lang manahimik ang katotohanan. Tumingin si Winnie sa malayo, sa lupain na dati ay pag-aari ng kanyang ama. Naramdaman niya ang isang hangin na tila humahaplos sa kanyang pisngi, isang bulong ng kapayapaan mula sa kabilang buhay. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Biglang tumayo si Kem at sumigaw. Hindi kayo mananalo. Wala kayong sapat na ebidensya para ipakulong si Lola. Ang mga papel na yan ay pwedeng gawa-gawa lang. Ngunit bago pa makasagot si Winnie, isang matandang boses ang narinig mula sa likuran ng karamihan. Isang babaeng nakasuot ng simpleng damit, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng katapangan. Ako ang ebidensya, ang sabi ni Nanay Isabel habang dahan-dahang lumalapit sa entablado, hawak ang isang recorder. Nandito ang boses ni Doña Remedios nung gabing iutos niya ang pagsabotahe sa sasakyan ng mga magulang ni Winnie.
At nandito rin ang pag-amin niya sa pagsunog sa dampa kagabi. Ang katahimikan ay naging mas matindi pa sa isang libingan. Ang mukha ni Doña Remedios ay tuluyan ng nawalan ng kulay. Dahan-dahan siyang napahawak sa kanyang kaliwang braso. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang puso ko, ang huling bulong ng matanda, bago siya dahan-dahang bumagsak mula sa kanyang silya patungo sa sahig. Napatayo ang lahat. Ang kaguluhan ay nagsimulang mamuo. Ngunit si Winnie ay nanatiling nakatayo, nakatingin sa kanyang lola na nakahandusay sa putika ng sarili nitong kasalanan. Sa kanyang isipan, isang katanungan ang naiwan. Ang kamatayan ba ang tunay na kabayaran o ang mabuhay sa gitna ng kahihiyang ikaw mismo ang gumawa? Ang bawat reyna ay may hangganan, lalo na kung ang kanyang trono ay itinayo sa ibabaw ng mga bangkay ng kanyang nakaraan. Ang tili ng sirena ng ambulansya ay tila isang malupit na musika na bumabasag sa karangyaan ng gabi. Habang isinasakay si Doña Remedios sa stretcher, ang kanyang mukha na dati ay puno ng kapalaluan ay ngayon ay tila isang pirasong papel na nilamukos ng tadhana. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan, ang labi ay mabuway na nanginginig. Tila may gustong sabihin, ngunit wala ng boses na lumalabas. Nakatayo si Winnie sa di kalayuan, pinapanood ang bawat galaw ng mga paramedic. Hindi siya lumapit, hindi siya humabol. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakakuyom sa kanyang gilid. Ang puting gown na suot niya ay dahan-dahang tinatangay ng hangin. Sa bawat pag-ikot ng pulang ilaw ng ambulansya, naaalala niya ang bawat gabing pinatitigan sa kanya ng matanda, ang madilim na kusina, habang ito ay nagpapakasasa sa kayamanan. "Winnie, anong ginawa mo sa kanya?" Sigaw ni Kem habang umiiyak sa tabi ng stretcher. "Pababayaan mo na lang ba ang sarili mong lola?" Ngunit sa likod ng kanyang malalakas na hikbi, may ibang emosyon na napansin si Winnie. Isang takot na tila hindi lamang para sa kalagayan ng matanda, kundi para rin sa mga lihim at kinabukasang unti-unti nang nabubunyag. "Hindi ako ang pumatay sa kanya, Kem. Ang sarili niyang mga kasalanan ang sumasakal sa kanya ngayon." Ang boses ni Winnie ay walang bahid ng galit, tanging isang malalim na pagkapagod. Ang bawat kasinungalingang itinanim niya ay nagbunga na ng katarungan, at ikaw, huwag kang magkunwaring nagdadalamhati. Alam nating pareho na ang tanging iniiyakan mo ay ang mawawalang yaman sa'yo. Lalapit sana ang mga pulis para kausapin si Winnie nang humarang si Wilfredo. Ang kanyang tindig ay tila isang dambuhalang kuta na hindi kayang tibagin ng kahit anong bagyo. Kinuha niya ang kanyang jacket at maingat na isinuot sa balikat ni Winnie. Isang haplos ng proteksyon na tila sinasabing hindi na muling hahayaang malamigan ang dalaga. "Tapos na ang palabas dito," ang sabi ni Wilfredo sa mga pulis. Ang boses niya ay puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. "Lahat ng ebidensya, kasama ang recording ni Nanay Isabel, ay nasa kamay na ng aking mga abogado. Asahan niyo ang formal na demanda bukas ng umaga." Dinala ni Wilfredo si Winnie palayo sa kaguluhan. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay naging isang kumot ng kaginhawaan. Hindi nagtanong si Wilfredo, hindi rin siya nagbigay ng payo. Hinayaan niya lang na maramdaman ni Winnie ang katahimikan na matagal nang ipinagkait sa kanya. "Wilfredo." Mahinang tawag ni Winnie habang nakatingin sa labas ng bintana, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay tila maliliit na bituin sa lupa. "Masaya ba dapat ako? Bakit parang may malaking butas pa rin sa puso ko?" Napatigil ang sasakyan sa gilid ng isang tahimik na dagat. Pinatay ni Wilfredo ang makina at hinarap ang asawa. Kinuha niya ang mga kamay ni Winnie, ang mga kamay na kahit maayos na ngayon ay tila ramdam pa rin ang hapdi ng nakaraan. Ang hustisya ay hindi laging nagdadala ng agad na kaligayahan, Winnie. Minsan, ito ay nagdadala lamang ng kapayapaan para makapagsimula kang muli. Ang bulong ni Wilfredo. Ang butas sa puso mo
ay hindi mapupuno ng paghihiganti. Mapupuno lang iyan ng pagmamahal na sa wakas ay malaya mo nang maibibigay sa sarili mo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, dahan-dahang inilapit ni Wilfredo ang kanyang mukha kay Winnie. Naramdaman ni Winnie ang mainit na hininga ng asawa, ang bango ng tabako at mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng dagat. Isang banayad na halik ang idinampi ni Wilfredo sa noo ni Winnie. Isang pangako ng kaligtasan. Ngunit ang kanilang sandali ng katahimikan ay naputol nang magring ang cellphone ni Wilfredo. Isang mensahe ang dumating mula sa kanyang private investigator. Nang mabasa ni Wilfredo ang mensahe, ang kanyang panga ay muling nagngangalit. Tumingin siya kay Winnie. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. "May problema ba?" tanong ni Winnie. "Ang bangkay ng tatay mo at ng tatay ko." Ang simula ni Wilfredo, ang boses niya ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Hindi sila inilibing sa sementeryong alam natin. May nahanap na dokumento ang mga tao ko. Bago mamatay ang tatay mo, may iniwan siyang isang lihim na testamento na nakabaon sa mismong pundasyon ng Dingto Rosa. Namilog ang mga mata ni Winnie. Ang ibig sabihin, ang Dingto na pilit niyang nilalayuan ay may hawak pang isang huling katotohanan na maaaring magpabago sa lahat. At ayon sa report, pagpapatuloy ni Wilfredo, hindi lang si Doña Remedios ang may alam nito. May isa pang tao na matagal nang nagmamasid sa atin mula sa anino. Bago pa makapagtanong si Winnie, isang malakas na tunog ng pagsabog ang narinig mula sa direksyon ng Dingto Rosa. Isang malaking usok at apoy ang pumailan lang sa langit. Kulay pula at kahel, na tila isang huling hiyaw ng puot. "Ang bahay!" ang sigaw ni Winnie. Ang Dingto Rosa ay kasalukuyang nilalamon ng apoy. At sa loob nito ay ang huling ebidensya ng kanilang nakaraan. Isang tao ang nagnanais na tuluyan ng ibaon ang katotohanan sa abo. Lahat ng pinaghirapan ni Lola naging abo na. Masaya ka na ba ngayong wala na kaming matitirhan? Masaya ka na bang naging abo pati ang mga alaala ng mga magulang mo? Ang boses ni Kem ay tila isang matalim na tili sa gitna ng naglalagablab na ingay ng apoy. Nakatayo siya sa harap ng Dingto Rosa. Ang kanyang mukha ay maitim dahil sa usok. Ang kanyang mamahaling damit ay punit-punit na habang pinapanood ang pagguho ng mga haligi ng bahay. Ang bawat lagutok ng nasusunog na kahoy ay tila hiyaw ng isang naghihingalong higante, bumabagsak sa lupa at nagpapadala ng libu-libong kislap sa madilim na langit. Nakatitig lang si Winnie sa malaking apoy. Ang init na dumadampi sa kanyang mukha ay tila sumasabay sa init ng luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Naroon siya, nakatayo sa labas ng bakod, pinapanood ang lugar kung saan siya lumaki, kung saan siya naging alipin, at kung saan huling nanirahan ang kanyang mga magulang bago sila kinuha ng tadhana. Ang bawat bahagi ng bahay na kinakain ng apoy ay tila isang bahagi ng kanyang pagkatao na tuluyan ng binubura ng gabi. Walang imik si Winnie. Ang kanyang puso ay tila isang tuyong dahon na dahan-dahang nagiging abo sa gitna ng matinding sakit. Ang Dingto na ito ang kanyang bilangguan, ngunit ito rin ang tanging pisikal na ugnayan niya sa kanyang nakaraan. At ngayon, ang lahat ng katotohanang nakabaon sa pundasyon nito ay tila dahan-dahan ng nilalamon ng impyerno. Wala nang natira, Wilfredo. Ang bulong ni Winnie, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng kaguluhan. Ang testamento, ang lahat ng sinabi mo, wala na. Hindi sumagot si Wilfredo. Ang kanyang mga mata ay hindi nakapako sa apoy, kundi sa paligid ng karamihan. Ang kanyang panga ay matigas. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa manibela ng sasakyan bago siya lumabas para lapitan si Winnie. Ramdam niya ang galit na hindi para sa apoy, kundi para sa taong nagmitsa nito. Alam niyang ang pagsabog na yon ay hindi aksidente. Ito ay isang desperadong hakbang para patahimikin ang katotohanan.
Dahan-dahang lumapit si Wilfredo at niyakap si Winnie mula sa likuran. Isang yakap na hindi humihingi ng tawad, kundi isang yakap na nagbibigay ng lakas. Iniyuko ni Winnie ang kanyang ulo sa dibdib ng asawa, hinahayaan ang kanyang sarili na umiyak ng walang tunog. Ang bawat hikbi niya ay tila isang panalangin para sa mga kaluluwang hindi pa rin nakakahanap ng kapayapaan. Hindi dito nagtatapos ang lahat, Winnie. Ang boses ni Wilfredo ay malalim at puno ng pangako. Maaring masunog ang kahoy at semento, ngunit ang katotohanan ay hindi kayang lamunin ng apoy. Ang taong gumawa nito ay nagkamali ng kinalaban. Sa gitna ng usok, napansin ni Winnie ang isang anino sa di kalayuan. Isang lalaking nakasuot ng itim na sombrero, nakatayo sa ilalim ng isang puno, malamig na nakatingin sa naglalagablab na dingtu. Nang magtama ang kanilang paningin, naramdaman ni Winnie ang isang matinding panlalamig na tila yelo sa gitna ng init ng apoy. Ang lalaki ay dahan-dahang tumalikod at naglaho sa kadiliman ng gabi. Wilfredo? May tao doon, turo ni Winnie. Ngunit huli na ang lahat. Ang anino ay wala na. Nang dahan-dahang humupa ang apoy at tanging ang mga umuusok na labi na lamang ang natira, pumasok ang mga bumbero para siguraduhing ligtas na ang paligid. Si Kem ay dinala na ng mga pulis dahil sa kanyang histerya, habang sina Winnie at Wilfredo ay nanatiling naghihintay. Habang naglalakad sa gitna ng mga abo, may isang bagay na nakapukaw sa atensyon ni Winnie. Sa gitna ng gumuhong pader ng lumang library, ang lugar kung saan sinasabi ni Wilfredo na nakabaon ng testamento, may isang metal na kahon na bahagyang nakalabas mula sa mga bitak ng semento. Ang semento ay gumuho dahil sa tindi ng pagsabog na tila itinapon ng lihim mula sa pagkakabaon nito. Dali-daling lumapit si Winnie. Hindi alintana ang init na nananatili sa mga abo. Dinampot niya ang kahon. Maitim na ito, ngunit buo pa rin. Wilfredo, narito! Ang sigaw ni Winnie, ang kanyang boses ay puno ng bagong pag-asa. Ngunit bago pa man makalapit si Wilfredo, isang pamilyar at matandang boses ang narinig nila mula sa likuran. Isang boses na akala nila ay nasa loob ng ICU ng ospital. Ibigay mo sa akin ang kahon na yan, Winnie. Iyan ang huling bagay na hindi mo dapat hawakan. Lumingon sila at nakita si Doña Remedios nakaupo sa isang wheelchair na itinutulak ng isang lalaking nakauniporme ng nurse. Ngunit ang mga mata nito ay kasing lamig ng pumatay. Ang matanda ay tila bumangon mula sa bingit ng kamatayan. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa kasakiman. Lola, ang gulat na tanong ni Winnie, paano kayo nakalabas? Ang isang Rosa ay hindi basta-basta namamatay hanggat hindi niya nakukuha ang sa kanya. Ang ngiti ni Remedios ay tila isang bunggo na nagpapakita ng ngipin. Ibigay mo ang kahon, Winnie. Huwag mong piliting maging marahas ang gabi. Naramdaman ni Winnie ang paghigpit ng hawak ni Wilfredo sa kanyang braso. Isang bagong panganib ang narito, at ang tunay na kalaban ay hindi kailanman naging mahina. Sino ang lalaking kasama ni Doña Remedios at bakit tila handa itong pumatay para sa isang pirasong papel? Ang kapal ng mukha mong hawakan ang bagay na kailanman ay hindi magiging sayo, Winnie. Ibigay mo sa akin ang kahon na yan kung ayaw mong dito na magtapos ang lahat. Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang kaskas ng tuyong dahon sa semento. Matanda, paos, ngunit puno ng lason. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair sa gitna ng usok at abo, ang kanyang mga mata ay nanunuri at puno ng kasakiman habang nakatitig sa metal na kahon na yakap-yakap ni Winnie. Sa likuran niya, ang lalaking nakasuot ng uniforme ng nurse ay nananatiling tahimik, ngunit ang matatalas nitong mata ay hindi humihiwalay sa bawat galaw ni Wilfredo. Naramdaman ni Winnie ang init ng metal na kahon sa kanyang mga bisig. Ito ay marumi, maitim dahil sa uling, at may amoy ng sunog na papel.
Ngunit para sa kanya, ito ang huling hininga ng kanyang mga magulang. Ito ang katotohanang pilit ibinaon sa ilalim ng lupa at ngayon ay muling iniluwa ng apoy. Lola? Hanggang dito ba naman? Kahit naging abo na ang bahay na ito, ang pera at kapangyarihan pa rin ba ang iniisip nyo? Ang boses ni Winnie ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkamuhing dahan-dahang pumapalit sa kanyang awa. Halos mamatay na kayo sa ospital, pero heto kayo ngayon, naglalakad sa ibabaw ng mga abo para lang sa isang pirasong papel. Dahil ang papel na yan ang magdidikta kung sino ang mananatiling nakatayo at sino ang lulubog sa limot. Ang sigaw ni Remedios na sinundan ng isang malalim na ubo na tila nagmumula sa kanyang mga baga. Pinalaki kita, Winnie. Pinakain. Ang utang na loob mo sa akin ay hindi mababayaran ng kahit anong katarungang hinahanap mo. Ibigay mo ang kahon. Humakbang pasulong si Wilfredo. Ang kanyang katawan ay naging kalasag sa pagitan ni Winnie at ng matanda. Tumingin siya nang diretso sa lalaking kasama ni Remedios. Alam ni Wilfredo, ang tindig na yon. Hindi iyon isang nurse. Iyon ay isang taong sanay humawak ng armas, isang fixer na binabayaran para linisin ang mga duming hindi kayang hawakan ng mga mayayaman. Huwag mong subukan, Remedios. Ang boses ni Wilfredo ay kasing lamig ng gabi. Ang laro mo ay tapos na. Maari mong linlangin ang mga pulis. Maari mong pekein ang iyong sakit. Ngunit ang ebidensyang hawak ni Winnie ngayon ang tatapos sa imperyong itinayo mo sa dugo. Isang mabilis na galaw ang ginawa ng lalaking kasama ni Remedios. Inabot nito ang ilalim ng kanyang jacket. Isang kilos na nagpabilis sa tibok ng puso ni Winnie. Ngunit bago pa man may mangyari, narinig ang tunog ng papalapit na mga sasakyan ng pulis mula sa kalsada. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang maglaro sa mga pader na natira sa dinto. Sa tingin mo ba ay mananalo ka, Winston? Ang mapait na tawa ni Remedios ay tila isang sumpa. Ang akala mo ba ay alam mo na ang lahat? Ang kahon na yan. Hindi lang ang testamento ang laman ni Anne. Nariyan din ang lihim kung bakit hindi mo kailanman nahanap ang bangkay ng iyong ama. Naniga si Wilfredo. Ang kanyang panga ay nagngangalit. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at sakit. Ang impormasyong yon ay tila isang punyal na tumama sa kanyang pinakamahinang bahagi. Ibigay niyo ang kahon at sasabihin ko sa inyo ang lahat. Ang pagmamanipula ni Remedios, ang kanyang boses, ay naging malambing na tila isang ahas na nanunukso. Isang palitan, Winnie, ang katarungan ng mga magulang mo o ang kapayapaan ng asawa mo. Tumingin si Winnie kay Wilfredo. Nakita niya ang dusa sa mga mata nito, ang lalaking nagligtas sa kanya, ang lalaking naging sandigan niya, ay ngayon ay tila isang batang nawawala sa dilim. Ito ang pinakamalupit na sandali. Ang katarungang matagal niyang hinintay ay may katumbas na sakripisyo. Dahan-dahang tiningnan ni Winnie ang kanyang mga kamay na mahigpit na nakayakap sa kahon. Ang kanyang mga kuko ay maitim. Ang kanyang mga palad ay may mga sugat pa rin mula sa pagtatrabaho sa bukid ni na Wilfredo. Naisip niya ang lahat ng dusa, ang lahat ng luha. Tumingin siya kay Wilfredo at pagkatapos ay kay Remedios. Isang matatag na desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi, ang maikling sabi ni Winnie. Hindi mo na kami kailanman malalaro, Lola. Ang katotohanan ay hindi binibili at ang kapayapaan ay hindi nanggagaling sa mga labi ng isang mamamatay tao. Winnie! Sigaw ni Remedios sa galit. Ngunit bago pa man makakilos ang lalaking kasama ng matanda, mabilis na hinila ni Wilfredo si Winnie patungo sa kanilang sasakyan. Ang tunog ng mga yabag ng mga pulis na tumatakbo patungo sa kanila ay naging hudyat para sa mabilis na pag-alis. Ang sasakyan ni Wilfredo ay humarurot paalis. Iniwan ang matanda sa gitna ng mga abo at usok. Sa loob ng sasakyan, walang nagsalita. Ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni na Winnie at Wilfredo
Mahigpit pa ring yakap ni Winnie ang metal na kahon. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Wilfredo na nakahawak sa kambyo. Hahanapin natin ang tatay mo, Wilfredo. Sabay nating bubuksan ang kahon na ito. Ang bulong ni Winnie. Salamat, Winnie. Ang tanging nasabi ni Wilfredo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Nang makarating sila sa isang ligtas na lugar, isang abandonadong simbahan sa dulo ng bayan, dahan-dahang inilapag ni Winnie ang kahon sa isang lumang bangko. Gamit ang isang pirasong bakal, pilit nilang binuksan ang kalawanging lock nito. Sa bawat tunog ng pagpihit ng bakal, tila may isang bahagi ng kanilang nakaraan ang dahan-dahang nabubuhay. Nang sa wakas ay bumukas ang takip, hindi tumambad ang mga ginto o pera. Ang tumambad ay isang tumpok ng mga lumang liham, isang munting sapatos ng sanggol, at isang cassette tape na may nakasulat na pangalan. Para sa aking mahal na Winnie at Winston. Ngunit bago pa nila maikabit ang tape sa isang lumang player, napansin ni Winnie ang isang bagay sa ilalim ng mga liham. Isang litrato. Hindi ito litrato ng kanyang mga magulang. Ito ay litrato ni Doña Remedios noong bata pa. Yakap-yakap ang isang lalaki na kamukhang kamukha ni Wilfredo. At sa likod ng litrato ay may nakasulat na dedikasyon na nagpabagsak sa buong mundo ni na Winnie at Wilfredo. Ang lihim na pag-ibig na nagbunga ng lahat ng puot. Hindi pera ang dahilan kung bakit niya pinatay ang mga magulang natin, Wilfredo. Ito ay dahil sa isang baliw na pag-ibig na hindi kailanman nasuklian. Ang boses ni Winnie ay halos isang bulong na lamang, ngunit ang bawat salita ay tila isang malakas na pasabog sa loob ng abandonadong simbahan. Hawak niya ang lumang litrato, ang imahe ni Doña Remedios na may ngiti sa mga labi. Isang ngiti na hindi kailanman nakita ni Winnie. Habang nakakapit sa braso ng ama ni Wilfredo, ang katotohanan ay mas malupit pa sa inaasahan nila. Ang lahat ng puot, ang lahat ng pagnanakaw, at ang bawat buhay na kinuha ay nagsimula sa isang pusong tumangging tanggapin ang salitang hindi. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng isang kandila, dahan-dahang inilagay ni Wilfredo ang cassette tape sa luma at maalikabok na player. Ang tunog ng pag-ikot ng tape ay tila isang mabagal na pintig ng puso ng nakaraan. Isang mahabang buntong hininga ang narinig at pagkatapos ay ang boses ng ama ni Winnie. Isang tinig na matagal nang ibinaon ng panahon. Winnie, anak ko. Ang boses ay puno ng takot at pagmamahal. Kung naririnig mo ito, ibig sabihin ay hindi na namin nagawang protektahan ka ng iyong ina. Huwag kang magtitiwala kay Remedios. Ang obsession niya kay Winston Valdez ang sumisira sa kanyang kaisipan. Hindi niya matanggap na si Winston ay naging kaibigan ko lamang at hinding-hindi siya mamahalin. Balak niyang ubusin kami para makuha ang lahat ng alaala ni Winston, ang testamento. Ang lahat ng ito ay para sa inyo ni Winston Jr. Iligtas niyo ang isa't isa. Napatigil ang tape. Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay naging napakabigat. Tila ang bawat anino sa dingding ay mga saksi sa isang lihim na hindi dapat nabuksan. Nakita ni Winnie ang pagbagsak ng balikat ni Wilfredo, ang lalaking tila gawa sa bakal, ang lalaking nagpabagsak sa mga kumpanya at humarap sa mga bala, ay ngayon ay dahan-dahang lumuluha ng walang tunog. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang kanyang mga panga ay nanginginig sa matinding sakit at galit. Ginamit niya ang buhay ng mga magulang ko para lamang sa isang pangarap na hinding-hindi magiging totoo. Ang pait na sabi ni Wilfredo, ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Ang bawat dusa mo, Winnie, ang bawat latay ng kahirapan sa iyong mga kamay, lahat ng yon ay dahil sa isang matandang hindi marunong tumanggap ng kabiguan. Dahan-dahang lumapit si Winnie at hinawakan ang kamay ni Wilfredo. Sa sandaling iyon, wala na ang pagkakaiba ng kanilang yaman o katayuan. Sila ay dalawang sugatang bata na naghahanap ng katarungan. Hinayaan ni Wilfredo
na mapatungo ang kanyang ulo sa balikat ni Winnie. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang bumabasa sa tela ng damit ng asawa. Ito ang kanilang golden moment, isang sandali ng purong pagpapakumbaba at pagpapagaling sa gitna ng digmaan. Hindi na tayo ang biktima niya, Wilfredo. Ang bulong ni Winnie habang hinahaplos ang buhok ng asawa. Tayo ang magtatapos sa sumpa ng pamilya Rosa. Ngunit ang kanilang sandali ay muling nabasag nang marinig ang tunog ng mga sasakyang humihinto sa labas ng simbahan. Ang malalakas na ilaw ay tumama sa mga bintanang gawa sa makukulay na bubog, lumilikha ng mga baluktot na anino sa altar. Lumabas si Kem mula sa isa sa mga sasakyan. Wala na ang kanyang ganda, wala na ang kanyang poise, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Hawak niya ang isang baril, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang itinuturo ito sa pinto ng simbahan. "Winnie, lumabas ka riyan!" Ang sigaw ni Kem, ang boses ay puno ng histerya. "Wala na si Lola. Inatake siya sa puso pagkaalis niyo. Ikaw ang may kasalanan. Nawala na ang lahat sa akin. Kung hindi ako magiging masaya, sisiguraduhin kong wala ring matitira sa inyo." Dahan-dahang tumayo si Wilfredo at hinarap ang asawa. "Manatili ka rito, Winnie. Ako na ang tatapos nito." "Hindi." Ang sagot ni Winnie, ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa tapang. "Sabay nating hinarap ang lahat. Sabay nating tatapusin ang kwentong ito." Magkahawak kamay silang lumabas ng simbahan. Sinalubong sila ng malamig na hangin, ng madaling araw, at ang nakatutok na baril ni Kem. Sa likuran ni Kem, naroon ang mga pulis na pilit siyang pinapakalma. Ngunit ang dalaga ay tila wala na sa kanyang sariling kaisipan. "Ibigay niyo sa akin ang kahon," ang sigaw ni Kem. "Iyon ang huling pag-asa ko para mabawi ang lahat." Ang kahon na ito ay hindi pera ang laman. "Kem," ang sabi ni Winnie, ang boses niya ay matatag sa gitna ng panganib. Laman nito ang katotohanang matagal na tayong niloloko ni Lola. Gusto mo bang malaman kung bakit tayo naghihirap? Dahil sa isang kasalanang hindi atin. Ibinato ni Winnie ang litrato ni Doña Remedios sa paanan ni Kem. Nang makita ni Kem ang litrato at mabasa ang nakasulat sa likod nito, dahan-dahan siyang napaluhod sa semento. Ang kanyang hawak na baril ay dahan-dahang bumaba. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy ng hindi mapigilan. Lahat ng ito para lang sa isang lalaking hindi siya mahal. Ang pabulong na tanong ni Kem, ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng paniniwala. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang itim na sasakyan ang mabilis na humarurot patungo sa kanila. Ang lalaking fixer na kasama ni Remedios kanina ay naroon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kahon na hawak ni Winnie. Hindi siya naroon para kay Remedios. Naroon siya para sa sarili niyang interes. Ang mga account numbers na nakatago sa loob ng testamento. Bago pa man makakilos ang mga pulis, pinaputok ng lalaki ang kanyang baril. "Winnie!" sigaw ni Wilfredo habang pilit na itinutulak ang asawa sa lupa. Ang tunog ng putok ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, kasunod ng isang matinding katahimikan. Isang tao ang bumagsak sa semento. Ang dugo ay dahan-dahang kumalat sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang bawat putok ng baril ay tila isang tuldok sa mahabang listahan ng mga kasalanan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang dugo ay hindi naging hudyat ng kamatayan, kundi ng huling pagbabayad. Ang matalim na tunog na yon ay tila nagpabagal sa pag-ikot ng mundo. Naramdaman ni Winnie ang marahas na pagtulak sa kanya ni Wilfredo patungo sa semento. Ang lamig ng lupa ay tumama sa kanyang pisngi, kasabay ng mabilis na pagdausdos ng bala sa hangin. Ngunit sa halip na si Wilfredo o si Winnie ang dumanak ang dugo, isang hiyaw ng matinding sakit ang narinig mula sa kinalalagyan ni Kem. Ang bala ay tumama sa balikat ni Kem, na noong sandaling iyon ay pilit na inagaw ang metal na kahon mula sa pagkakahulog nito.
Ang dalaga ay bumagsak sa lupa. Ang kanyang kulay rosas na bestida ay dahan-dahang nabubura ng matingkad na pula ng kanyang sariling dugo. Ang fixer na bumaril ay hindi na nakagawa ng ikalawang hakbang. Mabilis siyang dinamba ng mga pulis na kanina pa nakapaligid sa simbahan. Ang katahimikan ng madaling araw ay napalitan ng ingay ng mga utos, ang kalansing ng mga posas, at ang mabilis na pagtakbo ng mga tao. Dali-daling lumapit si Winnie kay Kem, hindi alintana ang panganib. Sa kabila ng lahat ng panlalait, sa kabila ng pagtatangkang sunugin sila, ang nakita ni Winnie sa harap niya ay hindi na ang mapagmataas na pinsan, kundi isang batang naliligaw na biktima rin ng sarili nilang pamilya. Hinawakan ni Winnie ang kamay ni Kem. Ang kanyang mga daliri ay nabahiran ng dugo. "Winnie! Ang kahon! Ang pera!" Ang pabulong na sabi ni Kem. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagsisisi. Akala ko, kapag nakuha ko yun, mamahalin na rin ako ni Lola. Wala nang pera sa kahon na yan, Kem. Tanging ang katotohanan na lang ang natira. Ang sagot ni Winnie, ang kanyang mga luha ay dahan-dahang tumutulo sa mukha ng pinsan. Hindi mo kailangang maging katulad niya para magkaroon ng halaga. Lumapit si Wilfredo. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit wala na ang puot na dati ay bumabalot sa kanya. Kinuha niya ang metal na kahon at mahigpit itong hinawakan. Sa loob ng ilang minuto, dumating ang ambulansya para kunin si Kem at kasabay nito ang balitang tuluyan nang pumanaw si Doña Remedios sa ospital. Ang reyna ng mga Rosa ay namatay ng mag-isa. Sa gitna ng malamig na puting silid, bitbit ang lahat ng kanyang lihim at kasakiman hanggang sa hukay. Lumipas ang ilang buwan. Ang Dinto Rosa ay nanatiling isang guho, isang paalala sa buong bayan ng isang imperyong itinayo sa dumi at gumuho sa apoy. Sa tulong ng mga dokumento sa loob ng metal na kahon, napatunayan ang lahat ng krimen ni Remedios. Ang Empire Crown ay opisyal na naibalik sa pangalan ni Winston Valdez Jr. at ang lahat ng ari-arian na ninakaw sa mga magulang ni Winnie ay muling napunta sa kanya. Ngunit sa halip na itayo muli ang Dinto, nagpasya si Winnie na gawin itong isang malawak na hardin at isang training center para sa mga mahihirap na kababaihan. Ang bahay ni Maria na ipinangalan sa kanyang ina. Doon, itinuturo ang pananahi, pagtatanim, at ang pagpapahalaga sa sarili upang wala ng ibang babaeng kailangang dumanas ng kanyang pinagdaanan. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok, nakatayo si Winnie sa gitna ng malawak na taniman ng mga mirasol. Nakasuot siya ng simpleng puting damit. Ang kanyang buhok ay malayang tinatangay ng hangin. Wala na ang mga paltos sa kanyang mga kamay, ngunit ang mga peklat ay nananatili, isang mapa ng kanyang katatagan. Naramdaman ni Winnie ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Isang pamilyar na bisig ang yumakap sa kanyang baywang, at ang bango ng tabako at mamahaling pabango ay humalo sa amoy ng mga bulaklak. Si Wilfredo o ang kanyang Winston. Iniisip mo pa rin ba sila? Ang bulong ni Wilfredo, ang kanyang boses ay puno ng lambing habang isinasandal ang kanyang baba sa balikat ni Winnie. Iniisip ko kung paano tayo nakarating dito. Ang sagot ni Winnie habang hinahawakan ang mga kamay ng asawa na nakayakap sa kanya. Dati, ang tanging pangarap ko lang ay makakain ng sapat. Ngayon, parang ang dami ko ng hawak na hindi ko akalaing magiging akin. Karapat-dapat ka sa lahat ng ito, Winnie. At higit pa, ang sabi ni Wilfredo bago dahan-dahang hinalikan ang leeg ng dalaga. Isang haplos na nagpadala ng kuryente ng kaligayahan sa buong katawan ni Winnie. Wala nang utang na loob, wala nang taguan ng ebidensya. Tayo na lang dalawa. Tumingin si Winnie sa malayo, kung saan ang anino ng kanilang dating dampa ay makikita pa rin sa gitna ng mga puno. Doon sila nagsimula, sa putik, sa hirap, at sa pagdududa. Ngunit doon din nila nahanap ang tunay na halaga
ng isa't isa. Salamat, Wilfredo. Salamat sa pagiging kalasag ko, ang sabi ni Winnie. Salamat sa pagiging dahilan kung bakit gusto kong mabuhay ng maayos, Winnie, ang sagot ng lalaki. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa paligid, ang dalawa ay nanatiling magkayakap sa gitna ng kanilang hardin. Ang katarungan ay nakamit na, ang mga sugat ay dahan-dahan nang naghihilom, at ang bukas ay hindi na isang nakakatakot na anino, kundi isang maliwanag na pangako ng pag-ibig na napatunayan na sa apoy ng pagsubok. Ang pagbangon ng alabok ay tapos na. Ngayon, ang bawat butil ng buhangin ay bahagi na ng isang matibay at magandang tahanan. Ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang humahalik sa malalawak na talulot ng mga mirasol sa hardin ng bahay ni Maria. Ang simoy ng hangin ay hindi na nagdadala ng amoy ng usok o alikabok, kundi ng bango ng bagong pitas na sampagwita at ang sariwang pag-asa na dulot ng umagang dumaan. Sa loob ng malawak na beranda, nakaupo si Winnie habang hawak ang isang maliit na puting sapatos ng sanggol. Hindi na siya nagmamadaling magtahi para sa isang piging na hindi naman siya imbitado. Sa pagkakataong ito, ang bawat tusok ng karayom ay puno ng pag-ibig para sa buhay na dahan-dahang lumalaki sa loob ng kanyang sinapupunan. Dahan-dahang bumukas ang pinto at iniluwan nito si Kem. Wala na ang marangyang bestida at ang matalim na tingin sa kanyang mga mata. Nakasuot siya ng simpleng uniforme ng isang volunteer. Ang kanyang balikat na dati ay laging mataas sa kapalaluan, ay ngayon ay mababa na dahil sa kapakumbabaan. Lumapit siya kay Winnie at inilapag ang isang baso ng gatas sa tabi ng pinsan. Winnie, tapos na ang mga klase sa pananahi sa baba. Marami ang nagpapasalamat sa iyo. Ang boses ni Kem ay malambot na ngayon. Wala na ang kislap ng inggit. Salamat. Salamat dahil sa kabila ng lahat ng ginawa ko, binigyan mo pa rin ako ng pagkakataong ayusin ang buhay ko. Hinawakan ni Winnie ang kamay ng pinsan. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na proseso. Ito ay isang mahabang paglalakbay na dumaan sa maraming gabi ng pait. Ngunit sa paghawak na yon, naramdaman nila ang pagkaputol ng huling tanikala ng nakaraan. Hindi para sa akin ang ginagawa mo, Kem. Para sa iyo iyan. Ang katarungan ay nakamit na natin. Pero ang kapayapaan, tayo ang gumagawa niyon para sa ating mga sarili. Sa di kalayuan, nakita nila si Wilfredo na naglalakad palapit. Kasunod ang ilang mga bata na masayang nagtatakbuhan sa damuhan. Ang kanyang Winston ay hindi na ang lalaking may dalang bagyo sa bawat hakbang. Ang kanyang mga mata ay naging isang kalmadong lawa na sumasalamin sa kaligayahan ng pamilyang pinangarap niyang mabuo mula sa mga abo. Inakbayan ni Wilfredo si Winnie at sa isang sulyap ay nagkaintindihan silang dalawa. Ang lihim ng kanilang mga ama ay hindi na isang pabigat, kundi isang aral na nagpatibay sa kanilang pundasyon. Ang tanong na kung sila ba ay ganap ng nakalimot ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang kanilang mga kamay na dati ay nagkasakitan ay ngayon ay magkahawak para bumuo ng mas magandang bukas. Ang utang na loob ay hindi na isang sandata ng pang-aapi, kundi isang pasasalamat sa bawat pagkakataong ibinigay ng tadhana para maituwid ang mali. Sa huling sandali ng paglubog ng araw, naramdaman ni Winnie ang isang mahinang sipa mula sa kanyang loob. Isang munting paalala na ang buhay ay laging nananaig sa gitna ng kamatayan at dusa. Napangiti siya habang nakasandal sa dibdib ni Wilfredo. Ang alabok ay hindi lamang nanatili sa lupa. Ito ay naging bahagi ng isang matibay na haligi na hinding-hindi na muling magigiba. Ang tunay na pamana ay hindi ang ginto o ang lupain na pinag-agawan ng maraming taon. Ang tunay na pamana ay ang dangal na binuo mula sa pagtitiis at ang pagmamahal na pinili nilang panatilihin sa gitna ng mundong puno ng puot.
tapos na ang kwento ng pasakit. Ngayon, ang bawat pahina ay isusulat na ng kagalakan. Sa isang tahanan, kung saan ang katarungan ay hindi na kailangang isigaw dahil ito ay nananahan na sa bawat sulok ng kanilang mga puso. At sa wakas, ang bawat luha ay naging perlas ng karunungan, habang ang bawat sugat ay naging tanda ng isang tagumpay na hinding-hindi na mabubura ng panahon. Mga mahal kong tagapakinig, dito nagtatapos ang ating mahaba at makulay na paglalakbay kasama ni Winnie at Wilfredo. Mula sa kailaliman ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong walang sawang pagsama sa akin mula sa unang kabanata, kung saan ang lahat ay tila punong-puno ng dilim, hanggang sa sandaling ito na ang liwanag ay tuluyan ng nagtagumpay. Habang isinusulat ko ang bawat pahina ng kwentong ito, madalas ding kumikirot ang aking sariling puso. May mga gabi na napatitig na lamang ako sa kawalan, ramdam ang bigat ng bawat sampal at bawat mapait na salitang dumanas ni Winnie sa kusina ng Dintu Rosa. Ang pinakamahirap na bahagi para sa akin ay ang paglalarawan ng kanyang pananahimik sa gitna ng matinding kawalang katarungan. Dahil alam ko na sa tunay na buhay, marami ring tulad ni Winnie na mas pinipiling magtiis para sa kapayapaan ng iba. Ang kwentong ito ay hango sa mga damdaming personal at sa mga kwentong nasaksihan ko tungkol sa katatagan ng pusong Pilipino. Nais kong ipakita na ang pag-ibig, pagpapatawad at pag-asa ay parang isang maliit na mitya ng kandila sa gitna ng bagyo. Maari itong humina, maari itong kumislap, ngunit hanggat may naniniwala, hinding-hindi ito mamamatay. Tulad ng isang buto na ibinaon sa ilalim ng malamig na lupa, darating ang tamang panahon na ito ay sisibol, mamumulaklak at magbibigay ng kaginhawaan sa lahat. Tandaan nyo, ang bawat takip silim ay hindi hudyat ng katapusan, kundi isang pangako na ang sikat ng araw bukas ay mas maningning kaysa kahapon. Bago tayo tuluyang maghiwalay sa kabanatang ito, nais kong mag-iwan ng isang katanungan na sana ay pagnilayan ninyo. Sa kabila ng lahat ng dusa, pasakit, at pagtatraidor na ginawa ni na Doña Remedios at Kem, sa tingin niyo ba ay karapat-dapat nga silang bigyan ng pagkakataong magbago at patawarin? Ikaw ba? Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Winnie, kaya mo rin bang buksan ang iyong puso para sa mga taong sumira ng iyong kinabukasan? Sana ay nag-iwan ang kwentong ito ng isang maliit na apoy ng pag-asa at paghilom sa inyong mga puso. Kung nagustuhan ninyo ang ating pagsasama, huwag kalimutang i-like, i-share ang video na ito, at mag-iwan ng inyong mga saloobin sa aming comment section. Ang inyong bawat mensahe ay nagsisilbing inspirasyon para sa akin na magpatuloy sa paghabi ng mga kwentong magbibigay diwa sa ating buhay. Maraming salamat sa pagtitiwala at sa inyong oras. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig at pagsisikap, pagpalain tayong lahat ng may kapal.